napakalapit lang po nito sa Barangay Road. At the same time, napakalapit lang din po nito sa White Sand Beach po ng Calawag. So bali ang good thing dito mga ka-farmlat, ayan, may access na po ito ng kuryente and may internet na rin po. And bali dito po sa Barangay Road, ayan, so almost 50 meters lang po yung property. Nasa property na tayo. Bali ito po yung road right of way niya. And yan mga ka-farmlat, kung mapapansin nyo, so rough road po yung daan niya, pero Barangay Road po ito. And may mga portion naman na po na cemented, so mix, may rough road, may cemented. Good evening mga ka-farmlat. Ayan, so new property po tayo today. Ang location po nito is Calawag, Quezon. And bali ang size po ng property natin ay 6,000 square meter farmlat. Ayan, so ang good thing dito mga ka-farmlat, napakalapit lang po nito sa Barangay Road. At the same time, napakalapit lang din po nito sa White Sand Beach po ng Calawag. So bali ang good thing dito mga ka-farmlat, ayan, may access na po ito ng kuryente and may internet na rin po, so may wifi na rin. And bali ito po yung source ng electricity, so may poste ng kuryente. And bali dito po sa Barangay Road, ayan, so almost 50 meters lang po yung property. Nasa property na tayo. Bali ito po yung road right of way niya. And yan mga ka-farmlat, kung mapapansin nyo, so rough road po yung daan niya, pero Barangay Road po ito. And may mga portion naman na po na cemented, so mix, may rough road, may cemented. Ayan, so bali Barangay Road yan. So may distance po ito from National Highway. Magdadrive lang po tayo ng almost 50 minutes going dito sa property. And yun nga po, ang daraanan natin is half. May cemented, may rough road. So I think mga 30% yung rough road niya and 70% na po yung cemented going dito sa property. And pasukin natin mga ka-farmlat. So napakamura lang po nito. For only 380,000, meron ka na 6,000 square meter na farmlat. And titled po ito mga ka-farmlat. Ayan, TCT CLOA title po ito and matured na, so anytime pwede mo nang i-transfer sa pangalan mo. Ayan, so may pricer naman po ako, medyo masuka lang. So from Barangay Road mga ka-farmlat, yung daan niya is banayad na pantay naman po yan, and medyo slight hilly lang pababa ng konti before yung property. Ayan, so maganda dito, masisilip mo na yung property kung ano yung structure ng lupa niya. Ayan, kung mapapansin nyo mga ka-farmlat, halos pantayin po yung mga tanim niya na puno ng nyog. Ayan, pantayin yan. So ibig sabihin, platted po yung property. So plat lang yan mga ka-farmlat. Bali, slight hilly lang to, pababa mula sa kalsada. Ayan, pero sa baba mga ka-farmlat, yung property natin is almost 90%. Pantayin po yan. And may portion po dyan na pwede mong i-develop na fish pond. Ayan, so malilibang ka dito. And bali, ayan, ito yung starting ng property natin. Ayan. Okay, sige Katon. So ito yung boundaries ng property mga ka-farmlat. So yung puno ng nyog na yan, yan na po yung starting ng property. So from Barangay Road, estimate ko po is nasa around 40 to 50 meters yung distance niya. Yung right of way natin. Ayan. So pasukin po natin yung loob. Halos kababaan po ng nyog ng mga ka-farmlat. Ayan. So medyo masuka lang. The reason why kaya binibenta ni seller is hindi na po maasikaso. Kasi may edad na rin. So ang gusto nila, total na enjoy naman nila yung property. So napakinabangan nila ng matagal na panahon. So sa ngayon, plano na po nilang ibenta. Enjoy din naman nila yung pera nila. So yun. Tara. And bali nilalakaran natin mga ka-farmlat. So ito po yung boundaries ng property. And pasukin natin. Ayan. So as you can see, pantayin yun mga ka-farmlat. And kababaan pa ng nyog. So napakaganda po dito. Hindi nyo lang mapipil sa video kasi medyo
madamo. Pero once na malinis to, napakaganda po nito ka-farmlat. Kasi kung mapapansin nyo, halos nyugan po yan. Ayan, and kababaan pa. Kaya good investment po ito. Matagal pa natin mapakikinabangan yung mga puno ng nyug. Tayo dumaan, medyo masukal. Pero last na viewing ko dito, malinis pa to. Kaya lang, last year pa yun mga ka-farmlat. So, binebenta to, parang hindi tinuloy. Tapos ngayon, binebenta ulit. Ayan. Ito, halos kababaan pa. May portion po ito na pwede mo i-develop na fish pond. So, mamaya pupuntahan natin. Kung mapapansin nyo naman, halos walang bunga yung puno ng nyog. Kasi may panahon po talaga tulad ngayon. So, mahal ang kopra. Why? Kasi nga, bibira po ang bunga ng nyog. May mga panahon ganyan. And may panahon naman po na halos dasik mamunga ang puno ng nyog. So, by season din po mga ka-farmlat. So, pwede nyo rin niyang i-search para may idea kayo. Pero maganda dito, halos puno siya ng nyog. Ayan, and standard naman po yung boundaries niya. Kaya, matataba po ang puno ng nyog dito. Ayan yan, pag namunga yan, so yung iba kaya hindi pa namumunga kasi maliliit pa. So pag namunga yan, good investment na rin mga ka-farmlat. Kasi aside sa hinihintay mo tumaas yung value ng property mo, kung investment hanap mo, so meron kang income every 45 days. So meron nag-generate ng income. Ang loob nyo mga ka-farmlat, ayan, so pantayin po yan. Medyo masuka lang. Kulang sa linis pero maganda to pag nalinisan. Kasi halos puno po yun ng puno ng nyog. Ayan. So, pantayan din yung arena. Kulang lang talaga sa linis. Lawak to, almost half hectare po ito. Mahigit. Ayan. So, 6,000 square meter. Farmlat. Ayos. Maganda. Ideal to mga farmland kung naghahanap ka ng retirement farm na pasok sa budget. So napakamura for almost 380,000 lang po. So napakamura. Ideal na po ito for retirement. And kung may pera ka naman na nasa bangko lang, ayan. So pwede mo itong gawing investment. Land banking kung tawagin. So maganda dyan ka farmland. Yun nga, nabanggit ko kanina, habang naghihintay ka na tumaas yung value ng property or yung investment mo, so may possible income ka pa every 45 days na nanggagaling mismo sa property. So may kita, may income. Unlike na nasa bangko mo lang, so after 3 to 5 years, kung magkano yung pera mo sa bangko, yun at yun pa rin. Unlike na ilalagay mo sa property, may possible o may chance pa na tumaas. So may bunga. Ito may portion siya na medyo mataas. Elevated. Yan lang, konti namang yan. Yan. So dito pwede kang magtayo ng rest house dito, kubo. Tipin yung kabila na yan. Lilinisan lang to para gumanti ang ambience. Di ba may portion to na may fish panin? Ay, itong gilid. Ito na nga yun. Oh, okay. Yan na, yung sapa na yan. Ay, yung sapa na yan. Kung nandyan ang pagitan nito yung kabila niyang damo na yan. Ay, no, ang ganda. Ganda nga nito. Kababaan pa ng nyug, oh. 6,000 square meter. So dito, maganda dito magtayo ng kubo rest house sa portion na to. And ito yung pwede mong i-develop na fish pond. Mini fish pond. So hindi ito naubusan ng tubig ko yung ato na, no? Okay. Good. Tingnan natin. Ayan, so sa pasapa po ito. Hindi siya naubusan ng tubig. Tubig alat pa to, ano? Alat yan. Ayun, dun lang maraming tubig. So ito, pwede nating lawakan yan. Total, hindi naman siya naubusan ng tubig. Pwede nating lawakan yan, portion na yan. Pwede nating i-develop na fish pond. Okay. Silipin natin sa kabila. Ayan. So, may small creek po dito na. Ay, aray ko. Wala ko kung ano na. Na hindi nauubusan ng tubig. Ayan. So, pwede mo i-develop na fish pond yung ka-farmlet. And bali, boundary lang to ng property mo, kaya hindi siya kakain ng space. Hindi siya mismo sa property. Pero yan naman po ay tubig na. So, public yan. Pwede mo na i-develop yan. Na fish pond. Ayan. Ganda.
Yung kabilang yung mabababa, hindi lang. Saan nga ang boundary ito sa likod, Kuya Ton? Yan, yung mababa na yan. Yung mababa na yun. Yun ang gilid. Ito matataas sa atin pa. Dito lahat yan. Ganda to. Mura pati. Baka ang yung dito po, 180. Ganda. Panalo to kung investment. Kasi napakamura. Gunting ganda nito. Ang maganda dito ka farmland, kung investment hanap mo. So, ang Barangay Kapaluhan po yung karatig bayan, barangay nito is ecotourism po ng Calawag. So, i-develop at i-develop yan. So, good thing dyan, pag dinevelop ang Barangay Kapaluhan, possible, tumaas din po ang price ng property kasi bali, magkaratig barangay lang po ito ng Barangay Kapaluhan. And pwede nyo pong i-search, Barangay Kapaluhan, White Sand Beach. Ayan, so lalabas po dyan sa Google Map para may idea din po kayo dun sa location and dun sa ganda ng beach. So balik, dinarayo na rin yan mga ka-farm. Tama-tama ito kung naghahanap ka ng retirement farm. And so malilibang ka dito kasi dahil malapit sa dagat, pwede ka pong bumili din ng bangka and pwede ka mamingwit. And yan, so pwede ka rin mag-swim. Kung naghahanap ka ng peace of mind, gusto mo Province 5, ayan, tama-tama po itong magandang kapaligiran, sariwa ang hangin. Ayan, so malayo ka sa stress ng city life. Pwede ka mag-livestock, pwede ka mag-alaga ng hayop, pato, itik, kasi may source food din ng tubig. So pwede ka mag-livestock. And ang maganda dito, so aside sa pag-aalaga ng hayop, pwede ka po magtanim din ng mga fruit-bearing trees ng kakao, santo, lansones, rambutan. So marami kang pwedeng gawin sa property. Aside sa investment mga ka-farmland, ayan, so malilibang ka po dito sa farming. And kung OFW ka at naghahanap ka ng retirement farm para sa family mo o di kaya investment, and so tamang-tama po ito sa iyo. Huwag mo siya tumpalan kasi napakamura ng property. So bibihira lang po yung ganitong opportunity na makakita ng mura. So bibihira na, kaya huwag mo nang palampasin. Napakabilis lang po ito masold. So yung last upload ko po na 850,000, so within 1 week, so wala pang 1 week, sold agad. So ganun kabilis mabenta if mura ang property. So nagkataon lang na mura po ang benta ng may-ari. So kaya good opportunity na po ito. Gusto nang palampasin. So kung naghahanap ka lang din ng investment, ayan. So grab mo na ito mga ka-farmland. Diyan tayo dumaan kanina, So medyo masukal kaya diyan tayo napadaan. So ito yung pantay na slight hilly pa ba before yung property. And bali ito pala yung right of way talaga niya, So pantayin yan. And ayan yung kung napapansin nyo. So yung new ganyan mga ka-farmland, yan yung starting ng property, So pantayin naman to kaya kahit all days, So accessible siya puntahan. Kaya kung for retirement farm din ang hanap mo, so good na good to, And bali ito na yung barangay road niya. So napakalapit lang. Almost 40 to 50 meters yung distance niya. Napakalapit. Ayan. And bali may commute naman na po dito. Kaya hindi liblib yung lugar. May kapitbahay ka na rin. So napakalapit lang din ito sa barangay hall ng barangay. So almost ilang meters lang to sa barangay hall. Napakalapit lang Oo, una-una yung barangay hall na eh. Ayan, so bali ito po yung barangay road niya. Ayan, sa access ng kuryente, ayan lang. So napakaganda po ng place na to kung naghahanap ka ng province vibe. Ayan. So ang maganda dito malapit sa dagat. Aside sa pagpa-farming, so may option ka pa na pwedeng gawin. Pwede ka bumili ng bangka dyan. So pwede ka mamingwit. So malilibang ka po dito. Marami kang activity na pwede gawin. Ayan, kaya kung naghahanap ka ng for retirement farm, ayan, affordable farm lot at the same time, investment na rin, ayan. So, i-message lang po ako farm lot kung interesado ka. Na-reply naman po ako, i-message lang sa Viber, WhatsApp, ayan. Thank you po and God bless. May bunga na yung santol, Ang puno ng santol. Ayan, so recommended ko yan. Pwede ka rin magtanim ka farm lot ng mga fruit-bearing trees aside dun sa puno ng nyog. So tulad dito, namumunga na. Para pag nagbakasyon ka, uwi ka ng Manila, is may dala ka na prutas, pasalubong. Ayan. Saging ang maganda wari ko dyan. Saging, pwede rin.